Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Okay, I can see the target. Okay, 3 to 5. Trap. Bombs away. We are your Air Force. 75 years in existence. You may have heard our stories. Fighter planes, guided missiles, smart bombs, drones, helicopters. There is no such thing as a day without air operations. We watch our skies because of you. Your support brings us to the edge. It is the engine that pushes us to the limits. We are in your service. We pledge to fulfill our duties and, if necessary, pay the ultimate price. This is your Philippine Air Force. We protect the Filipino people. We protect the Philippine skies. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Isang maulang Martes po mga kamanggagawa. Welcome po sa isa na namang episode ng Dole sa AFP Radio. Ako po si Carla Sandiego Malabanan. Team Laderas naman po, samahan niyo kami ngayong umaga para talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa ng playo sa ating mga. At din natin ang ating mga kamanggagawang avid listeners ng Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz, pati na rin ang mga nanonood sa ating live stream via the AFP Radio DWDD Facebook page at Department of Labor and Employment page, official Facebook page. Kaya't i-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating episode para mas marami pang mga kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan. So noong nakaraang 2 linggo, pinag-usapan natin, no, Sir Team, yung tinatawag natin dito sa Dole na Technical and Advisory Visits or TAV. Yan, na ginagawa ng kagawaran bilang suporta naman doon sa mga business owners natin, yung mga maliliit na business owners natin para tulungan sila na makasunod dun sa mga labor laws and standards natin dito sa bansa. Oo. At yan nga ay pinangunahan ng ating guest resource person noon na si Director Alvin Curada ng Bureau of Working Conditions.
Ang BWC po ay naatasang siguruhin na ang mga pribadong establishmento ay sumusunod sa mga itinakda ng batas O paggawa. lalo na doon sa mga workplaces, no, kailangan sumusunod sila sa standards. Kumbaga, meron silang, kunyari, meron na silang dapat safety officers. So, ayan, para naman dun sa ating mga kamanggagawa, particular na dun sa mga partners natin, no, sa industry, sa mga small business owners dyan, na nakamiss nung episode na yan, wag po kayong mag-alala, mga kamanggagawa, dahil babalikan natin ngayong araw ang episode natin tungkol sa implementasyon ng technical and advisory visits dito sa ating bansa. Mapapanood natin muli ang naging panayam natin kay DOLE Bureau of Working Conditions Director, Attorney Alvin Curada, patungkol nga dyan, mga kamanggagawa. Bago yan, Good news muna tayo. DOLE 6, tumulong sa tuloy-tuloy na pagpapaikot sa Potter's Wheel. Para sa mga residente ng Barangay Bari, Sibalom, Antique, simula pa noon bukod sa pinagkukunan ng kanilang pangunahing pangangailangan, ang paggawa ng mga palayok ay isang sining na ipinamana sa kanila ng kanilang mga ninuno. Ang mga gumagawa ng palayok o mas kilala sa rehiyon bilang maninihon ay nangongolekta ng luwad o clay mula sa mga bukid malapit sa Sibalom River. Mamasahin nila ito at iuhulma gamit ang potter's wheel at iba pang tradisyonal na kagamitan. Subalit ang ganitong sinaunang paraan sa paggawa ng mga palayok at kasangkapang ginagamit ay hindi kasing epektibo katulad ng dati. Kaya naman ang bilang ng produksyon ay lubhang nabawasan at ang kanilang kita ay naapektuhan. Higit sa lahat, ang tradisyonal na paraang ito ay nakakapagod at nakakaubos na rin ng oras, kaya naman ang produkto mula rito ay hindi maaaring makipagkumpetensya sa pambansang merkado. Upang mapanatili ang industriyang ito, naglaan ng DOLE Regional Office 6 sa pamamagitan ng Antique Field Office ng 8,858,544 na piso, tulong pinansyal sa 26 na maninihon upang makabili ng isang unit na kneader, 26 na pirasong banding wheel at isang bag ng plaster of Paris. Ang naturang tulong ay makakadagdag sa kasalukuyang ginagamit na oven o lutuan at iba pang mga makinarya sa University of Antique na siyang accredited co-partner ng proyekto at tahanan ng Asosasyon ng mga Maninihon. Ayon kay DOLE Western Visayas Regional Director, Attorney Sixto Rodriguez Jr., ang pagkakaloob nila ng karandagang kasangkapan, kagamitan at materyales ay magbibigay inspirasyon sa mga maninihon at magpapabuti ng kanilang produksyon. Aniya, positibo ang DOLE na ang tulong ay magpapataas ng kanilang moral at mag-uudyok na gumawa ng dekalidad at marketable products para sa mas mataas na kita. Nagpahayag naman ng kanilang kagalakan sina Dr. Pablo S. Crespo Jr., Pangulo ng University of Antique, at Ginoong Nilo Gantos, Pangulo ng Bari Potters Association, sa ibinahaging tulong pinansyal mula sa DOLE Region 6. Sa pamamagitan ng napapanahon at mahusay na pasilidad, ang mga maninihon ay maaari na ngayong makagawa ng mas mahusay at dekalidad na mga kalan o oringan, banga, palayok, paso at iba pang mga gamit yari sa luhad na may iba't ibang laki, texture at disenyo kumpara sa mga produktong luwad na ginagamitan ng tradisyonal na pamamaraan. Sa suporta ng DOLE, University of Antique, lokal na pamahalaan, mga mambabatas at komunidad, ang pagpapabuti ng pottery ay makakatulong sa pagpapalakas sa industriya ng turismo, gayon din sa masiglang kalakalan ng ceramics sa lalawigan ng Antique. Sa pamamagitan ng pagpapahusay ng proyekto, patuloy na mapapabuti at mapapalaki ng mga maninihon ang kanilang produksyon mula sa paggamit ng mga terracotta clay hanggang sa stoneware at sa porselana sa mga darating na taon. Hinamo naman ni Antique Field Office Head na si Cecilia Achebuque na ang mga benepisyaryo na magtulungan upang maitaguyod ang proyekto, mapalago ito at magkaroon ng karagdagang kita para sa kanila at sa kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program, muli na namang nakatulong ang kagawaran at sa pagkakataong ito napaikot ng DILP ang tinaguriang
potter's wheel upang maghubog tungo sa disente at produktibong pinagkukunan ng kita ng mga benepisyaryong maniniho. Pumunta naman tayo sa Central Visayas. Proyektong mural painting ng Dole 7 nakadisplay na sa Lapu-Lapu, Cebu. Nagsilbing kaaya-ayang palamuti ang mga mural painting na obra ng 50 manggagawang nagpipinta ang ngayon ay makikita sa kahabaan ng Hoops Dome Road sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Kaugnay nito, nakiisa si Dole Central Visayas Regional Director Lilia Esteliore sa punong lungsod ng Lapu-Lapu na si Junard Ahong Chan, TESDA Region 7 Assistant Regional Director Floro Rinca, Konsehal Annabeth Quizon, Dole Tri-City Field Office Chief Marites Mercado, at Island Premium Paints Director Glenn Engingco para sa blessing at pasinaya ng pininturahang mga pader o mural sa street islands at walkway ng Dupes Dome Road sa Lapu-Lapu City. Ang mga nagpipinta ng pader sa kahabaan ng nasabing lugar ay pawang mga miyembro ng Mactan Artists Guild na naroon din sa ginanap na blessing at pasinaya. Ang programa na sentro ng Service Quality Improvement Program o SQIP ng Dole Region 7 ay isinagawa sa pakikipag-ugnayan sa TESDA at sa lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City upang makaakit ng mga turista sa loob man o labas ng bansa, gayon din sa mga organisasyon o grupo na nais magdaos ng kanilang aktibidad sa lokalidad. Ayon kay R.D. Esteliore, ang proyekto ay nakatuon sa pagpukaw, pagpapasigla, gayon din sa pagpapalakas sa industriya ng turismo sa rehiyon, lalo pat ang Mactan International Airport ay nasa lungsod ng Lapu-Lapu at kilalang entry point ng mga turista. Ayon pa kay R.D. Esteliore, habang ginagawa ang pagpipinta, nabibigyang kapangyarihan ang mga manggagawa sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanila ng mga skills training, gayon din ng sweldo sa paggawa sa trabaho. Bilang isang convergence program ng Dole, nagbigay ang TESDA Regional Office 7 ng skills training sa basic painting jobs na ginagawa sa mga street islands at mga pader sa 916 na mga manggagawa sa lungsod sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o yung mas kilala nating tupad. Sa kabilang banda, ang lokal na pamahalaan naman ng Lapu-Lapu ang namahala sa pamamahagi ng mga kailangang painting materials, gayon din sa pakikipag-ugnayan sa sponsor ng gagamiting mga pintura. Sayang ibinahagi ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan na nakatipid ng milyong-milyong pisong gastusin ang pamahalaang lungsod ng Lapu-Lapu. Matapos ang blessing at pasinaya, ipinamahagi na ng Dole Region 7 ang 10 araw na sahod ng mga manggagawang nagpinta at nagpaganda ng Hoops Dome Road na nagkakahalaga ng 4.1 million pesos. Sinabi rin R.D. Esteliore na ang proyekto ay isang magandang pakikipagtulungan sa partner agencies at sa pribadong sektor na ipinamalas ng Dole Central Visayas. Itong umano ay simula pa lamang ng mas maraming collaborative at innovative projects ng Dole Central Visayas kasama ang mga partners nito sa ilalim ng Service Quality Improvement Program o SQIP. Hangad ng SQIP na gawing prioridad ang kultura ng kalidad, makabagong ideya at patuloy na pagpapabuti sa lahat ng antas ng Dole na may layuning magbigay ng mahusay at error-free na serbisyo. Ipinatutupad ito bilang pagsulong sa estratehikong layunin ng Dole na higit pang pagbutihin ang organizational performance nito, gayon din sa pagpapahusay sa paghahatid serbisyo at pagtataguyod ng tuloy-tuloy at pantay-pantay na pagpapatupad ng mga polisiya at programa. Good news naman tayo mula sa Mindanao.
Sugarcane Council sa Davao del Sur itinanghal ang 7th Sugarcane Workers Congress para sa mga manggagawa ng industriya. Ipinagdiwang ng miyembro ng District Tripartite Council at Department of Labor and Employment Region 11 ang ikapitong Sugarcane Workers Congress ng nagdaang ika-25 ng Hulyo ng kasalukuyang taon sa Hagonoy, Davao del Sur sa pamamagitan ng pangkalusugang serbisyo o medical mission para sa mga manggagawa sa industriya ng asukal. Sa pakikipagtulungan ng Dole Region 11 Davao del Sur Field Office sa pamahalaang panlalawigan ng Davao del Sur, nagsagawa ang District Tripartite Council ng Davao Mill District ng medical mission sa mga manggagawa ng industriya at kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ay Operation Tuli, dental services, ophthalmology services, medical consultations, gayon din ng blood donation. Ikinagalak ng pamilya ng mga manggagawa ang isinagawang medical mission dahil nag-iiwan ito ng pangmatagalang impresyon sa buhay ng mga mamamayan sa kanilang komunidad. Anila, nagtanim ito ng pag-asa at nagbigay ng inspirasyon sa kanila upang maniwala na may mga tunay na nagmamalasakit sa kapakanan nila at ng kanilang mga pamilya. Bukod sa epektibong pagpapatupad ng mga programang panlipunan at pang-ekonomiya para sa mga manggagawa sa industriya ng asukal, ang isa pang layunin ng idinaos na Kongres ay ang pagsulong ng pinabuting relasyon sa mga lugar pagawaan. Kapansin-pansin na ang District Tripartite Council ay itinatag lamang sa lalawigan ng Davao del Sur sa rehiyon ng Davao, na kinikilala bilang isang mahalagang sugar milling district sa bansa. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Dole Davao Regional Director Attorney Randolph Pensoy na layunin ng Congress na magkaroon ng tumutugon at epektibong pamamaraan sa pagpapatupad ng mga kaugnay na proyekto sa industriya. Dagdag pa rito, hangad umano ng naturang Congress na hikayatin ang mga manggagawa na ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap sa paglikha ng isang child labor-free sugarcane industry sa rehiyon. Ang District Tripartite Council na masigasig na inasikaso ng Congress ay kinabibilangan ng Samahang Sugarcane Planters Multipurpose Cooperative, United Sugarcane Workers Union, United Sugarcane Planters Development Multipurpose Cooperative, Davao Sugar Central Co. Incorporated, kinatawan ng field workers at kinatawan ng mill workers. Samantala, 3 Planters Association din ang aktibong lumakok sa Congress na ito. Ito ay ang Free Planters Multipurpose Cooperative, Samahang Marginalized Sugarcane Planters Association, at Davao Mill District Development Council Foundation Incorporated. Ang aktibidad ay dinaluhan rin nila Davao del Sur Provincial Head Leo Ariel Pepino, punong bayan ng munisipyo ng Hagonoy na si Mayor Jesus Dureza Jr. at Public Employment Service Office Provincial Manager Rolly M. Impas. Ang Sugarcane Workers Congress ay inisyatibo ng Dole Region 11 na sinimulan noong taong 2016 at ang pangunahing layunin ay maturuan ng mga manggagawa tungkol sa isyu ng child labor sa industriya. At yan po mga kamanggagawa ang good news na tampok natin ngayong maulang umaga. Sunod na po ang ating naging panayam kay Dole Bureau of Working Conditions, Director Alvin Corrada. Patungkol yan sa implementasyon ng technical and advisory visit sa ating bansa. At sa ating mga kapartner na mga employers at business owners, mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin 19 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Gawing tulay ang pakikipag
Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Nakatutok pa rin kayo mga kamagagawa dito sa Dole sa AFP Radio. At ngayon nga pong umaga, ating pag-uusapan ang isa sa mga pamamaraan na ginagawa ng Dole para matulungang makasunod ang mga micro-establishment sa Batas Pagawa, Sir Team. At para kwentuhan nga tayo, Ma'am Carla, patungkol dito sa Technical and Advisory Visit o yung tinatawag nating TAV, makakasama natin ngayong umaga si Attorney Alvin B. Corrada, ng Director ng Bureau of Working Conditions. Magandang umaga, Director Alvin. Si team po ito kasama ang birthday celebrant kong partner si Ma'am Carla. Hello po! And happy birthday, Carla, at saka mga viewers po natin. Good morning po sa inyong lahat. Thank you po, Director Alvin. Ayan, so diretso na tayo, Director Alvin, no, sa ating pag-uusapan ngayong umaga na very important kasi marami pala, Director, na mga natatakot, no, ng mga employers dito sa tinatawag nating TAV. Ayan. So our director, no, yun nga pong TAV ay atin pong ibinabalik, no, para isang pamamaraan sa pagpapatupad po ng Batas Pagawa. Bago po ang lahat, no, pakibahagi naman po sa ating mga kamanggagawa, pati na rin po sa ating mga employers kung ano po ba itong technical and advisory visits. Go ahead. Bago ko siguro i-share, Carla, yung concept ng TAV, bigyan ko lang ng background yung mga viewers natin why the department come up with the TAV program. Alam niyo po, nung panahon ng pandemic, lahat naman po ng enterprises ay affected ng pandemic. They really struggled to keep on, to stay afloat. And after po ng pandemic, mas hirap po sila to recover, to resume ng kanilang mga negosyo. May mga nakita po tayo ng mga anecdote na karamihan po sa kanila resorted to mga agreement sa kanilang mga manggagawa tungkol sa kanilang mga sahod na less than dapat sa kanilang matatanggap. And then considering po yung mga inputs nitong mga micro-establishment, employer organization, workers organization, the department po ay ni-review yung inspection rules po natin at nalagyan po natin ng developmental approach, developmental lens yung ating inspection framework at ito nga po yung technical and advisory visit. In short po, itong technical and advisory visit ay developmental approach. Instead ho na i-inspect kayo, bisitahin kayo ng labor inspector, pupuntahan po kayo ng ating mga personnel ng department para po i-offer yung mga tulong na pwedeng ibigay ng department para sa ating mga micro-enterprises. Hindi lang po para sa mga micro-enterprises, but ang outcome po natin ay dapat mabigyan, ma-preserve at ma-observe po yung right ng mga manggagawa, rights ng mga manggagawa na nasa micro-enterprises. Director Alvin, nabanggit po ninyo na itong TAV ay isang developmental approach. Ano naman po yung kaibahan nito sa isinasagawa nating labor inspection at sa occupational safety and health investigation? Ang labor inspection talaga natin ay it's routinely done, nakaprograma tayo at meron tayong mga priority for inspection. Dito sa inspection, papasukin yung isang kumpanya at dali-dali agad na aalamin ano yung kaniyang mga compliance gap relative to items in labor standards, occupational safety and health standards, and other violations. So ganun, agarang pag-aalam kung ang mga kumpanya natin ay compliant. Sa occupational safety and health investigation naman po, ito ay sinasagawa pag may nakitang imminent danger, may nakitang aksidente, or may namatay, iniimbestigahan po natin kung ano ang cause nito at paano ma-protect further yung mga manggagawa na nandoon pa sa workplace. Ang kaibahan ng lahat ng ito, kaysa TAV kasi, hindi agad natin inaalam for compliant o hindi. Pupunta yung ating mga labor inspector, assistant labor inspectors para bigyan sila ng tulong, bigyan sila ng kaalaman
Kasi sa ating engagement with micro-enterprises, marami sa kanila ay willing to comply naman. Hirap lang sila intindihin kailan ba magbabayad ng overtime pay, kailan ba magbabayad ng magkano ba yung double holiday na sinasabi. So binibigyan natin ng kaalaman, pinapaliwanag natin yon, and yung mahirap na mga requirements, mga technical requirements sa occupational safety and health standards, pinapaliwanag din natin. Marami kasi Tim and Carla na mga items sa standards ang hindi nag-apply sa micro. So dito, pinapaalam natin ano yung mga applicable, paano sila mag-comply, at kailan sila dapat mag-comply. Ganun po yung entry point ng ating technical advisory services. Knowledge, we are trying to bridge the information gap between the enterprises and the Department of Labor and Employment. So, parang training po pala ito, Director Alvin, Oo. tsaka Ma'am Carla. Inilalapit natin no, yung mga impormasyon na kailangan nitong mga micro-establishments kasi medyo siguro na-intimidate sila, no, Director, dun sa listahan natin, nung checklist natin na hindi naman pala nag-a-apply no, para sa kita. Napaka-importante no, kasi itong number ng micro-establishments natin. Director, meron po ba tayong number ng micro-establishments dito sa Pilipinas na maaaring nating tulungan through the TAB? Ako, malaki ang number ng ating micro-enterprise. It's around 978 micro-establishment out of 1.078 enterprises in the country. So in essence, ang nagpapatakbo pala ng ating ekonomiya ay mga micro-enterprises dahil 90% sila. In fact, ang contribution ng micro-enterprises sa gross domestic product ng Pilipinas ay 40%. Ganon sila kahalaga at kinakailangan natin, ganun din kadami yung mga workers sa micro-enterprises. So, kung tulungan natin yung micro-enterprises na makakomply, i-build natin yung kanilang capacity under the TAB, magiging compliant din sila sa labor standards at maprotektahan natin yung mga rights ng ating manggagawa at the outcome level. Sa dulo, mapoprotektahan natin yung mga rights ng mga manggagawa sa micro-enterprises. Pahabol na question lang din po, Director. Saan po kayo mga rehiyon yung ating mga pinakamaraming may mga micro-establishments? Ang pinakamaraming micro-enterprises ay sa National Capital Region. Napakalaki ng gap sa ibang region. But ang susunod dyan ay Calabar Zone, Central Luzon, Western Visayas, Central Visayas, Ilocos Region, and Region 11. Yan yung mga significantly large number of micro-enterprises. 7 rehiyon pala to. Oh. Carla. Director, paano naman po isinasagawa ng Bureau of Working Conditions katuwang yung mga regional offices itong tinatawag nating TAB? At kinakailangan po bang magpa-register ng ating micro-establishment para makapag-request nito? At syempre, ito yung siguro yung pinaka-importante. Libre po ba itong TAB? Libre ang TAB, pero gusto ko lang i-explain, Tim and Carla, na 3 yung modalities ng ating technical advisory services. Kasi we recognize na may mga areas na urban, may mga areas na mahirap pa rin abutin ng data connection. Kaya ang Bureau of Working Conditions po ay nag-develop ng online tab portal. Sa modality po na purely online tab portal, kailangan pong mag-register yung ating mga micro-enterprise. Pero libre po ito. Yung registration details po natin ay simple lang. Pagpasok po doon at nakaregister na sila, parang YouTube lang, mag-view ka lang ng mga modules. Meron po doon recorded lectures, may mga AVP, may mga reference materials. Ang nakadesign po itong ating tab portal, online tab portal na progression. Meaning, magsisimula ka sa general labor standards, pag natapos occupational safety and health standards, child and family welfare ang susunod ay productivity module. After po nito, meron pong self-assessment checklist. So titingnan ng micro-enterprises, saan kaya pwede ako mag-improve pa in terms of compliance? Pag nakita po na merong mga gaps na kailangan i-comply, ang system po ay i-refer sa tamang appropriate government agency for assistance. Gagawa po siya ng action plan at bibigyan po siya ng libreng service. Ganun po yung purely online. Ito po ay dinevelop ng Bureau of Working Conditions. Sa amin po yung system.
Ang pangalawa naman po ay yung hybrid, yung parang webinar natin, may speaker ka, and then yung ating mga micro-enterprises ay ino-organize ng ating mga regional offices, field offices, in coordination with the local government units. Sila po ay ino-organize sa gymnasium, barangay hall, tapos piniplay po ng regional office yung mga materials na dinevelop ng Bureau of Working Conditions, AVP, in lecture. So pupunta po sila, pagpunta po nila, may konting pamerienda po yung mga regional offices. Mga simple lang. May paayudang May pagkain. Yeah, may pamerienda, may tubig ng konti at komportable naman sila. And then doon sa mga areas na hirap abutin, kasi ang target ng ating tab ay community-based micro-enterprises. Ito yung nasa palengke, nasa daan-daan. Hindi po ito mga micro sa mall or sa mga established. Hindi po ito mga branches ng malalaking convenience store, but ito pa yung mga community-based enterprises. So sa mga hindi ma-reach, ito po talaga yung traditional na pupunta ka, meron kang projector at magle-lecture ka. So yun po yung tatlong modality. Sa tatlong modality po na iyon, libre po iyon, pupunta lang. Hindi po kailangan mag-request. Pwede po mag-request kung interesado talaga sila at gusto maka-attend. Pero po ang ginagawa po namin, meron po kaming listahan ng mga micro-establishments sa buong bansa. Sila po ay makakatanggap ng invitation. Kung hindi pa po sila nakatanggap ng invitation, pwede po sila lumapit sa ating mga field offices, regional offices, para po sila ma-priority sa tab schedule. Clarify ko lang po, Director Alvin, ang priority po natin dito sa tab is yung mga micro-establishments. Pero ina-allow din po natin na makapag-request ng tab yung ibang mga establishments po katulad ng mga small, medium enterprises kung gusto nila. Oh, that is correct, Tim. Kasi nakikita natin na itong mga small and medium enterprises, may mga segments din sa kanila na ang kanilang attribution ng kanilang compliance gap ay lack of awareness ng labor standards and occupational safety and health standards. Kaya makakatulong sa kanila pag pumasok din sila sa ating module para malaman nila ano dapat yung applicable na mga standards na applicable sa kanila at dapat na mga benepisyo matanggap ng mga manggagawa. Pwede rin silang sumali. Pero ang priority lang natin ay micro-establishments. Nabanggit niyo po, Director, kanina yung mga paksa po, no, nung na nilalaman po nitong technical and advisory visits. So nandyan po yung sa labor standards, OSH, child welfare and protection, ayan. At productivity, ayan. So tatanong din po namin, no, Director, kung sino po ba yung nagsasagawa nito para sa ating mga micro-establishments? Mga labor inspectors din po ba natin? Karamihan kasi ng ating labor inspection program ay patapos na. Ito yung magandang balita mula sa Department of Labor Employment. Halos lahat ng mga regional offices ay patapos na yung kanilang inspection activity. Kaya yung ating mga labor inspectors ay tulong-tulong sila kasama yung ating mga bagong actor sa labor inspectorate program, yung mga assistant labor inspector. Sama-sama sila ngayon para puntahan yung mga lugar, mga probinsya at mag-conduct sila ng tab. Although meron tayong online modality, nakalimutan kong sabihin kanina, pero marami sa ating mga local government units ang nagsusponsor ng venue, nagsusponsor ng snack. Kaya yung ating mga regional and field offices, napipilitan silang face-to-face na lang kasi ino-organize na ng local government units yung mga micro-enterprises natin sa mga public places, sa barangay, gymnasium, and barangay halls. Maganda nga din po yung gano'n, no, Director at Sir Team, kasi mas kung meron pang ibang maibibigay na mga ayuda or services, sabay-sabay na. Oo, meron. Meron tayong binibigay. Kasi after ng tab, idugtong ko na lang Tim and Carla, after ng tab, halimbawa, nakita natin na meron silang non-compliance, halimbawa sa 13-month pay, tayo ay nakikipag-usap sa SB Corporation para mabigyan sila ng special loan window na mababang interest, maka-avail sila at automatic mabayaran yung ating mga manggagawa.
Pag sila naman ay compliant na pero gusto nilang lumaki pa yung kanilang negosyo, tayo po ay nakapag-tie up sa Bureau of Workers with Special Concerns para mabigyan sila ng additional capital in the form of raw materials and equipment para mag-expand yung kanilang negosyo. Kung sakali naman po na makita after ng TAV sessions, ma-realize nila na wala pa pala silang safety officer, bibigyan sila ng training na libre ng Occupational Safety and Health Center. Kung wala naman po silang first aider, si Secretary Laguesma po at si Senator Gordon, former Senator Gordon ng Philippine Red Cross, ay meron po tayong MOA para po libre pong umattend yung ating mga micro-enterprises para lahat sila ay magkakaroon ng first aider. Ito pong package of services na meron tayo. Kasama yung iba-ibang productivity services under the toolbox. We're trying to expand. Tuloy-tuloy po yung pakikipag-usap natin sa Department of Trade and Industry, Department of Agriculture para po lumawak at talaga makapag-respond po itong program sa pangangailangan po ng ating mga micro-enterprises. Diretso na. Oo. At mas yun nga yung sinasabi ni Director, mas lumalawak yung pagsasagawa natin nitong Pagbibigay natin ng serbisyo sa ating mga micro-establishments. Ayan. Kumustahin naman po namin, Director Alvin, yung rollout nitong TAV. Gaano na po karaming mga micro-establishments sa bansa yung nabigyan na natin ng TAV? At syempre, kumusta po ba yung pagtanggap dito ng ating mga kamanggagawa at employers sa micro? Maganda yung feedback ng ating mga stakeholders, even with the workers group. Even nung nagpipresent pa lang tayo ng proposed inspection manual, nandoon yung TAV. Gusto-gusto nila yung idea ng TAV because we're really helping micro-enterprises. Pag tinulungan kasi natin ang micro-enterprises at na-sustain yun, nag-expand, we're trying to help them transition from being micro to being small. Alam niyo naman, pag nag-transition, it means also employment generation, it also means greater contribution to the gross domestic product. At may mga pag-aaral tayong nababasa na pag ang micro-enterprises, pag nag-transition, it also influences the informal economy to formalize. So dadami yung ating formal economy enterprises. So ganun yung feedback, marami tayong magagandang feedback. As to accomplishment naman, tandaan natin na itong department order was signed last week of April, and then May and June, ang ginawa natin ay nakikipag-partner yung ating mga regional offices, regional directors sa Regional Development Council, Provincial Development Council at Municipal Development Councils para maganda yung coordination integration at the local government units, as well as nagkaroon sila ng iba-ibang stakeholders orientation para wider yung political support in the implementation of TAV. So in effect, parang second week of June ang start ng ating TAV, pero kahit ganun, we have around a little over 34,000 na micro-establishment na nakakumpleto na ng technical and advisory services. This is a good number considering na halos isang buwan pa lang nagkaroon ng TAV, and our regional managers are exciting for the future activities for the TAV. In fact, may mga meetings kami this afternoon para pag-usapan pa paano si-strengthen yung collaboration at the regional and field office levels. So mas marami pa yung hindi, marami na yung nabigyan natin pero mas marami pang susunod. So yung mga micro-establishments na di pa nakakatanggap ng invitation, okay yung kabahan, papunta na kami dyan. Mag-avail na. Oo, mag-avail. Libre naman. Yes, libre naman siya. Ayan, so Director Alvin, para naman po no, doon sa 34,000 na nabigyan na natin nung TAV sessions, ano po ba yung dapat nilang asahan pagkatapos po nila na mag-undergo nitong TAV? Yung iba na nakakumpleto ng TAV sessions, ngayon ongoing yung training nila kasi karamihan ng mga findings ay walang safety officer, walang first aider. So ngayon ongoing yung training nila with the basic occupational safety and health training, basic first aid training. And yung iba naman, yung ating regional tripartite wages and productivity board, binibigyan sila ng iba-ibang training. Halimbawa, yung mga ibang mga micro enterprises underwent yung
yung branding, paano iba-brand yung kanilang mga produkto para mas mabili. Ito naman ay binibigay ng RTWPB. Yung iba nabigyan ng training on lean management, paano maging efficient maikandak yung negosyo. And then yung iba naman ay excited dahil nakatanggap sila ng training on paano ibenta sa social media yung kanilang mga produkto. So ganun po yung natanggap nilang benepisyo, and we're trying to facilitate release of livelihood funds for them to augment yung kanilang capital in terms of raw materials and equipment para mag-expand yung kanilang pong mga negosyo. Apo. Director, klaruhin lang din po natin, yung mga establishments po ba na nag-undergo ng TAV, mag-undergo pa din po ba sila sa labor inspection? Hindi na natin sila i-inspect dahil nabisita na sila at tutulungan nga natin. Pero meron din mga instances na nai-report sa atin na may nagreklamo daw sa micro-establishment. So yung micro-establishment na may reklamo, ito ay i-validate ng labor inspector kung totoo or baka pwedeng ma-solve yung kanilang mga issue. Dadaan sila sa conciliation, mediation, at pag hindi pa rin sila magkasundo, last resort na team and Carla yung inspection for micro. Kasi pagtulong yung framework natin sa TAB para sa kanila. So kung hindi po sila makakomply doon sa tulong na ating ibinigay, Director, so mag-undergo sila ng inspection. Kung hindi sila makakomply after ng technical advisory visit, bibigyan sila ng 1 month para mag-implement ng action plan. Pag hindi sila makagawa ng action plan, pupunta sila sa mandatory conference para pag-usapan ano pang pwedeng itulong ng department at pag-usapan saan sila nahihirapan at paano makomply yung mga compliance gaps ng micro enterprises. Para pala may guidance counseling itong Oo. Tutulungan Tama sila yun. para hindi ka magkaroon ng non-compliance. Yes. Oo. Director, kung may mga katanungan pa po yung ating mga kamanggagawa o yung mga employers natin patungkol dito sa TAV, at syempre yung lagi nating na-receive dito is yung mga reports. Yes. Paano at saan po sila maaaring mag-report? Para doon sa mga katanungan or clarification, pumunta po kayo or tumawag sa ating mga field and provincial offices. Sila po ay napakarami, and pumunta po kayo sa website ng DOLE para po sa contact details nila. Pero kung gusto niyo lang po malinawan kung ano yung konsepto ng TAB, gusto niyo po mag-manifest na priority kayo, tumawag po kayo sa hotline 1349. Kukunin po nila yung detalye po ninyo, name of establishment, address, ang contact number para ma-endorse po kayo sa aming regional offices at mabigyan kayo ng technical and advisory services para po sa iba pang katanungan on labor standards and occupational safety and health standards. Bukas rin po yung ating mga iba-ibang provincial, regional offices. Ito po ay Monday to Friday, 8 to 5 in the afternoon. Pero mas mahaba po yung oras nung accommodate kayo sa hotline 1349. Magagaling po yung ating mga call center agent. I'm sure they will be happy po to accommodate you. So, Director, nasa inyo na po yung pagkakataon para magbigay naman po ng mensahe, lalo na po dito sa pagpapatupad ng TAV at sa pagsunod na rin po ng ating mga kamanggagawa at employers sa mga umiiral na batas paggawa po dito sa ating. Go ahead. Thank you. Salamat. Ang message ko na lang siguro para sa ating mga micro-enterprises na kami po ay nag-organisa ng programang ito para po sa inyo, para po tulungan kayo, magtulungan po tayo at ready po ang Department of Labor and Employment na ibigay lahat ng pwedeng ibigay na serbisyo para po kayo ay maging compliant and kayo po ay maibigay po natin yung tamang benepisyo sa ating mga manggagawa. Huwag po kayong matakot sa TAB na sinabi po ni Tim ni Carla. Kayo po ay tutulungan namin, hindi po ito inspection. O kahit sa labor inspector, hindi po dapat katakutan ang labor inspection system. Ang labor inspection system po ay naalam lang kung compliant o hindi, pero may appropriate pong mekanismo para matulungan din kayo to comply. Kami naman po ay open-minded. Kung meron po talagang inherent challenges in complying with labor and occupational safety and health standards, let us know. Kami po ay mababait.
tutulungan po namin kayo. Ito man po ay TAB, ito naman po ay labor inspection. Alam niyo po yung ating mga labor inspector, mga bata po silang empleyado ng DOLE and they are very receptive, very responsive kung ano pong sabihin sa inyo. So let us work together po in compliance po to labor standards and occupational safety and standards. Palagi pong sinasabi ni Secretary Benny Laguesma na ito po ay shared responsibility. Kailangan po tayo magtulungan para po ma-achieve natin yung outcome na higher compliance and sustainable compliance. Maraming salamat, team, and Carla, for this opportunity for the Bureau of Working Conditions. Thank you, Director Alvin. Maraming salamat po sa palagian yung pagpapa-unlock dito sa Yes. DOLE sa AFP Radio. More power po dyan sa inyo, sa BWC, Director Alvin, at keep safe po. Thank you po, Director. At narinig po ninyo mga kamanggagawa si DOLE Bureau of Working Conditions Director Alvin Curada. Maaari nyo pong bisitahin ang kanilang website sa www.bwc.dole.gov.ph para sa iba pang detalye ng mga programa at serbisyo ng BWC. Nariyan din po ang kanilang mga contact details. Siyempre, i-like nyo na ang kanilang Facebook page para malaman ang kanilang mga programa at serbisyo. I-type nyo lamang po ang DOLE Bureau of Working Conditions sa inyong mga search bars. Siyempre, para pa rin po sa inyong mga labor-related concern, tanong, reklamo, bukas pa rin po 24/7. At pwede rin pala mag-request dyan ng tab, no? Sa DOLE Hotline 1349, 24/7 pong bukas yan. I-dial nyo lang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa DOLE Mobile Hotline 0961-595-8439 Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Siyempre, maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Of course, hanapin nyo lamang ang official and verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Habang nandyan kayo, i-like nyo na rin yan, mga kamanggagawa, para kayo ay updated sa ating mga programs and services na sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Pero bago tayo magtapos, syempre may surprise tayo sa ating partner dahil kanyang birthday ngayon. So, happy birthday, Ma'am Carla. Yan. May guitar. Yan. Paandar yung mga tao dito, nakakaloka. Hanggang sa susunod na Martes, isa na namang programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWWD 1134 kHz at DOLE official Facebook page. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Team Laderas. Happy birthday, Ma'am Carla! Thank you very much. At ako naman po ang gulat na gulat, si Carla San Diego Balabanan. Tutok lang po ulit kayo, mga kamagagawa, sa susunod na Martes para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lang yan sa DOLE sa AFP Radio. Thank you sa lahat, sa ating mga mga staff dito, mga katropa natin dito at mga kamanggagawa natin dito sa ating studio. Ang oras po natin, 11:48 a.m. Ayan. Maraming salamat po.
Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.